Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article ng Inquirer.net. Title: Soto insists Marcos is against BP Duterte's impeachment. Okay, so yan pinag-uusapan sa political circles na ano ba talaga ang presidente? Gusto niyang ma-impeach si BP Sara? O hindi? Kung hindi, bakit? Tuloy pa rin ang impeachment. So, sabi nga ni Crisette Laurita Chu, it's either he is lying or he is just so weak na pati anak niya hindi niya makontrol dahil ang unang pumirma sa impeachment complaint ay yung anak niya. So ngayon, dahil ito, ako mataas ang respeto ko kay Senator-elect Tito Soto. Dalawa sila ni Senator-elect Ping Lacson. Independent-minded ito. Hindi sila nahahawakan sa lieg. Okay? Kung hindi lang sila nakipag-alyansa sa BBM admin o kung hindi lang inapura yung impeachment ni BP Sara at kinidnap si PRRD, bubutuhan ko itong dalawa, Lacson and Soto, dahil napatunayan na nila ang kanilang independence bilang mga senador. Okay, so basahin natin. Senator-elect Vicente Soto III on Wednesday insisted that President Ferdinand Marcos is not in favor of impeaching Vice President Sara Duterte. Soto made the pronouncement based on his previous conversations with the President during the 2025 midterm elections. Ito, ang statement ni Senator Soto. I will attest to the fact that in the number of times, those moments that we were able to talk to President Marcos during the course of the campaign, he was really inclined not to support the impeachment. Yan po ang sinabi ni Senator-elect Soto sa kapihan sa Manila Bay Forum. Soto said he recalls Marcos saying that he did not want to support the impeachment of Vice President as it may affect the country's economy. Ito na naman, sabi niya, I can attest to the fact that he really means that he is not in favor of the impeachment process at this point. Okay? So, ako, naniniwala na ako ngayon na ayaw talaga ng presidente. Kasi, yan ang binabanggit niya sa conversation nila with Senator Soto at naniniwala ako yung credibility ni Senator Soto, hindi siya nagsisinungaling. So, kung ayaw niya, tapos tuloy pa rin ang impeachment, anong ibig sabihin? Anong klaseng leader siya? How strong his leadership is. Well, opinion ko lang ito. Tama yung sabi ni PRRD noon na weak leader. Yan, si Bongbong Marcos. Hindi siya katulad ni PRRD noon. Ito, recorded ito. Maraming Facebook reel na lumalabas. Tinatanong ng media si PRRD noon na anong masasabi nyo yung plano na impeach si Vice President Leni Robredo kasi nga kinukontra niya palagi si Digong, kaya impeach ng mga kongresista. Anong sabi ng President Duterte? No, she's an elected official, let her finish her term. No way, no ganun lang, no, forget about it. Oh, may nangyari bang? May nag-attempt ba na i-impeach si BP Leni? Wala. Dahil nagsalita yung strong-willed na Pangulo.
Ay ito, may Pangulo tayo. Salamat naman at hindi niya sinusuporta ng impeachment ni VP Sara. Kaya lang natuloy pa rin. Ayan. Kaya natalo sila sa midterm election as revealed by Congressman Toby Chanco. O di, nagabaan sila. So bakit hindi niya pinigilan? Talagang wala siyang control sa mga kongresista kung ganun. Di ba pinsan niya ang Speaker of the House? Sa tingin ko, magkaibigan naman sila dahil palaging sumasama si Speaker Martin Romualdez sa mga lakad niya. Bakit hindi niya mapagsabi na, pinsan, wag na, wag. Ganun lang. So, anong sabi ni pinsan? Boss, wala akong magawa eh. Baka meron lang ding bumubulong kay Speaker Romualdez. I don't know. Bakit tuloy pa rin? But anyway, nandyan na yan. Nasa Senado na eh. So, ano ngayon ang mangyayari? Okay. Dito, sa article nito, sinasabi ni Senator Soto na may dalawang conflicting rules. Senate rules at saka impeachment rules. Ang Senate rules, sinasabi na pag hindi natapos ang isang bagay, ay wala na. Patay na ang impeachment. Kaya lang, ang impeachment rules, sinasabi na dapat tapusin hanggang matapos. So, sabi ni Senator-elect Soto na this is justiciable. Pwede daw dalhin sa Supreme Court ito. Dahil conflicting ang mga rules nila. Kaya pala sinasabi ni Attorney Macalental, Congressman Rodante Marcoleta na hindi pwede yan. Hindi na magcro-crossover sa 20th Congress. But whatever it is, nakahanda po ang ating VP Sara. Ayaw niyang tigilan ng mga lawyers niya yung pigilan ba? Impeachment trial. Gusto niya magkaroon talaga ng bloodbath. Kasi, panalo naman siya. Kahit anong gagawin na balibalik ta rin, mas maraming senador sa 20th Congress na boboto sa acquittal ni VP Sara. Kaya, dead on waters na yan, dead on arrival, whatever, matuloy man o hindi, panalo na ang ating VP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo po natin nito ay tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig or makapagpatayo ng bagong bahay ang mga walang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo ano ni ang balay sa matagaan na mo karon og yero. Buslot na gyud ang ilang balay. Pamutangan na gani kat sinina aron nga. Gipamutangan na gani og sinina. Aron nga di mo kun ang ulan. Aron nga dili mo anang ulan, so naagi butangan lang og sinina. Madagko na gyud ang buslot. Og karon mo na ni ang natagaan og yero. Salamat sa Ginoo nga natagaan na gyud kog sin nga bag-o. Kaysa sulod sa duha ka tuig nga mong inantos siya nga tulo, di na gyud tuluan akong atop. Og salamat sa nagtanaw sa video og sa nagsuporta. Daghang kay salamat. Ay, kumawa ka. Tapos lang di sandig mga dagko na gid kaayong buslot sa balay ni Kuya ug karon natagaan na gid si Ogero. Pila na day ka tuig niya imong balay? napulo na ka tuig. Napulo na ka tuig. So dako na gid kaayong bulsot. So sulod sa napulo ka tuig, aya pa gid ka makapuli og atop. O aya pa gyud. Sa nagpasalamat gyud ko nga naay bagong asin nga gihatag. Kay di na mi tuluan sa ulan. Salamat sa Ginoo. Di unang-una akong pasalamatan ang Ginoo og sa nagtan-aw aning video og sa nag-sponsor sa kuan singa nakatag og maginaot lang mi nga kini nga tabang magpadayon pa hangtod sa unta. Daghang kaayong salamat. Sige, salamat kaayo.